Mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik, mga kababayan. Thank you po. Samahan nyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok na ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon ay maingatan po tayo, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, mga tambay. Ito pong sagot, pahayag ng ating Vice President noong mga nakaraang araw po. Talagang expected na po niya na sa lahat po ng ginagawa ngayon ng mga kritiko niya at nagpapabagsak po sa kanya, lalong-lalo gamit ang impeachment, ay expected niya na po na talagang hindi po siya titigilan ito hanggang hindi po natatapos ang 2028. Talagang ayon po sa ating Vice President, lalong-lalo po itong grupo ng Quadcom ng Kongreso, hindi raw po sila titigilan ito. Hindi raw po sila titigilan ng atake hanggang sila po ay mawala na sa politika para sila ipabagsakin ayon sa Vice President. Pakinggan po natin ang Vice President. At totoo naman po sinabi ng Vice President. Hindi po sila titigilan hanggang hindi po sila bumabagsak. Kasi yan po talaga ang layunin nila na hindi na po mawala sa kapangyarihan. Yung kapangyarihan ay hindi na po mawala sa kanila. Dahil nga po hindi sila greedy. Hindi po sila sakim. At hindi po sila ganid. Di po ba? Lalong-lalo po sa kapangyarihan. May kasama pang pulburon at napakaraming pera ng mga Pilipino. Hindi kaya? Pakinggan po natin ang Vice President at ang balita. No surprise para kay VP Sara ang planong pagpapatuloy ng Quadcom investigation sa 20th Congress. Expected na raw niya ito bilang pag-atake sa kanyang pamilya at mga kaalyado. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi na raw nagulat si VP Sara sa planong buhayin muli ang House Quadcom sa 20th Congress. Hindi ito titigil. So huwag tayo mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Nagkaroon din daw ng online meeting ang bise kasama ang dating spokesperson ni FPRRD na si Attorney Harry Roque kaugnay dito. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin ang mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Yun. Water mo na din. Hindi ito, it's not a surprise. Natutuloy yung... Nauna nang nabanggit ni Manila Representative Bienvenido Abante na magkakaroon ulit ng Quadcom sa 20th Congress dahil marami pa silang dapat imbestigahan. Kasama riyan ang missing Sabongeros case. Ang dami pang dapat na pag-usapan. Ang dami pang dapat na puntuhan natin dito. For example, yung Pogo. We still have about 10,000 Pogo outlet in the country, no? Na naging maliliit na sapagkat binuwag na natin yung malalaki. Samantala, binanatan din ni VP Sara ang Kamara tungkol sa issue ng confidential funds. Ayon kasi kay Manila Representative Joel Chua, matagal na sana itong tapos kung agad lang sumagot ang bise. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang sinasabi nilang ayaw ko sumagot. Ngayon, ayaw ko sumagot kasi nag-file sila ng impeachment. At sinabi ko, since nag-file kayo ng impeachment, ay doon natin sagutin sa impeachment. Para naman ako, kasi akong tanga, kung magsasalita ako about confidential funds na yon na wala namang dahilan. Kamakailan lang nang unang beses magsalita si VP Sara tungkol sa issue kung saan sinabi niya na madalas na ginagamit ang aliases sa intelligence operations. Pero giit din niya, hintayin na lang ang trial. Para sa agenda, Joan Manalo. Totoo po yan eh. Nagpapakabobot, nagpapakatanga na lang po ang ito pong mga congressman. Nagpapakatanga at nagpapakabobo na lang yata itong pastor na nanalo po dahil po gamit ang COMELEC. Natalo po ito si Abante, natalo po ito sa halalan. Pero nagpetisyon lang po ito dahil sa citizenship yata nung kalaban niya. At siya po ang nanalo ngayon.
Nakita nyo po, ngayon po, umaatake na po. At talagang bubuhayin na naman po ang Quadcom. Kaya yan po ang nangyari po sa ating bansa eh. Imbis na ang nagtatrabaho po sila sa mga Pilipino, nagtatrabaho po sila sa mga kapwa nila politiko at nagtatrabaho po sila sa mga sarili nilang kapakanan. Hindi po sila nagtatrabaho sa Pilipino. Na tayo po ang nagpapasweldo at kinukurap pa yata ang ating pera, ang ating tax at nakakautang pa ng isang damukal sa labas ng bansa. Pero ang trabaho po nila ay puro po proteksyonan ng mga sarili nila at manatili sa kapangyarihan, mga kababayan. Dahil ang pamilya Duterte, yan po ang tinik sa kanilang mga lalamunan. Dahil ayaw na nilang mawala. At ayaw nila na sa susunod na administrasyon ay sila naman ang iniimbestigahan at sila naman ang ikukulong sa dami po na anomalya na issue ng kaperahan na pinagagawa yata nila. Na alam mismo ng Vice President kung sino ang kumukontrol ng pera ng Pilipino. Pinangalanan niya po yan. Hindi po ba? Nakita niyo po. Pati yung sinasabi ng Vice President. Totoo po yun. Nakikita po namin yun. Kitang-kita po ni Kamanong kung ano nangyayari sa pamilya Duterte, kung ano ginagawa ng gobyerno sa pamilya Duterte. 3 taon na po mahigit, mga kababayan. 3 taon na po. Magta-3 taon na o mahigit. Hindi na po nilubayan ng issue. Sa lahat po ng issue, ikinakabit na po sa pamilya nila. Pati po ngayon na sabongero. Pati po ang pogo na sinasabing napasara na raw po nilang malalaki. Pero yung maliliit, bukas pa. Mahigit 10,000 pa yata ang sinabi ng sinasabing pastor. At napasara na raw po ang malalaki. Eh sino kumikita doon sa maliliit na napakarami na pogo? Sino? Sino po ang kumikita ngayon? Sino po kumukontrol ng 3 taon sa pogo para kumita? Pamilya Duterte po ba? At alam po ng Pilipino na nagamit po ang mga tax niya ng tama. Dahil lalo po nung pandemya. Nakatulong po ang buwis niyan sa mga Pilipino. Kahit online business po yan. Di ba? Noong mga panahon ng pandemya, wala naman po nagsusugal dyan eh. Ng face-to-face. Nagsusugal po sila online. Di po ba? Pero nung pumasok po ang binagoong ang Pilipinas, bukas na po, face-to-face. Pwede na po silang pumunta sa mga kasino ng Pogo. At sino na po ang namamahala? Sino na may control? Duterte pa ba ang may control? Hindi po ba sila? Sila? Ang mga politiko ngayon, sa mga distrito nila, mga congressman, gobernador, mayor, at ang pangulo, hindi po ba? Idinagdag lang po natin. Kasi yung kumalat din po mga litrato, yung first family po, kasama po yung mga may-ari. Pinakalat po ni Atty. Topacio yan. Sila po ang may involvement yata dyan. Di po ba? Magkaka-meeting. Magkakasama sa mga sikat, mga class, na mga hotel, restaurant. Di po ba? Nagtatawanan pa. At magkakasama pa sila, militrato sa mga coaster, yung malalaking sasakyan. Di po ba? Pinaputok ni Atty. Topacio yan. Pero, dating Pangulong Duterte pa rin nila ikakabit yan. Kasi sila yung nasa posisyon eh. Kaya nilang manira. Hindi po ba? Para pabagsakin yung tinik. Kaya tamang-tama po yung sinasabi ng Vice President eh. Expected na po nila yan. Dahil nga ayaw na nilang mawalay kapangyarihan. Dahil po nung sila po yung nakabalik, mga kabayan, limited na po kasi. Buffet na ang korupsyon. Marami na pong yumamang mga congressman ngayon. Hindi po katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte. You know? Nalimitahan ang korupsyon. Hirap na hirap silang magnakaw, di umano. Dahil nakatutok ang dating Pangulong Duterte sa budget ng Pilipinas. At mismo, hands-on ang dating Pangulong Duterte sa mga proyekto ng gobyerno. Tinututukan niya para matapos. At hindi ito pagkakitaan ng mga politiko na isang damukal na komisyon. Kaya po ang karamihang proyekto nila ay puro low standard. Lalong-lalo ang mga karsada. Wala pang 3 taon, sira-sira na ang mga karsada natin. Di po ba? Dahil pinagkakakitaan yata nila. Nagtatanong na si Kamanong, hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan,
expected na po ng Vice President. Yung sinasabing 20 Congress, bubuhayin. Totoo po yan. May budget po dyan eh. Binabudgetan po nila yan. Dahil kailangan nilang pabagsakin ng Vice President. Lalong-lalo po ngayon. Kailangan nilang tabunan ng issue ng First Lady. Kaya tututukan po nila ng tututukan ng Vice President. Hindi po nila lulubayan yan. Gamit po ang mainstream media. Lagi po ibabalita po ngayon ang Duterte, ang impeachment. Ang kailangan matakpan ang issue ng pagkamatay ng bilyonaryo na overdose sa droga. Hindi po ba? Kailangan nilang pagtakpan. Kaya kailangan nilang dali ng mga issue ngayon. Sa Sabongero, kay Hontiveros, ngayon naman, meron naman si Gibo, yung kanyang citizenship. Di ba? Ngayon, sa Vice President, kailangan buksan na naman at magbukas na naman at ituloy ang Quadcom para sa investigasyon sa Vice President sa kanyang impeachment. Hindi po ba? Kaya ang Vice President, matalino yan. Ano sabi ng Vice President? Bakit nyo ako pasasagutin sa media? Tungkol sa confidential fund. Abogado siya eh. Sinampahan nyo ako ng impeachment. O di doon ako sasagot sa impeachment. Di po ba? Matalino po siya. Sinampahan nyo ako ng impeachment. Ngayon, sa impeachment doon ako sasagot. Doon ko ilalabas ang aking mga dokumento. Gamit ko ang dokumento ng COA. Dahil ang COA report na magpapatotoo, isa sa magpapatotoo ang COA report na malinis ang Office of the Vice President, lalong-lalo kung sa paghawak ng kanyang pondo. Hindi po ba? Kayo lang, dahil ang layunin po ng mga mambabatas na ito ay pabagsakin. May problema pa nga rin sila eh. Di po ba ano sabi ni Senator Marcoleta? Yung mga pumirma ng impeachment sa Vice President na hindi nila alam ang kanilang pinirmahan ay makukulong pa raw sila. Hindi po ba na pwedeng makulong yung mga pumirma, lalo-lalo kung hindi nila alam ang kanilang pinirmahan sa impeachment? Hindi po ba? Ito po, painggan po natin si Senator Marcoleta. Baka sa kalat na kalat din po ito eh. Yung mga pumirma riyan, di po ba 200 plus ang pumirma dyan? May sagot po si Attorney Marcoleta dyan, si Senator Marcoleta. Painggan po natin. Ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat dyan pag nangyayari. Yan ang babala ni Senador Rodante Marcoleta sa mga congressman na pumirma pabor sa impeachment ni VP Sara na ngayon ay ipinagpapaliwanag ng Korte Suprema. As to the article of impeachment transmitted to the Senate, ito na yung tinansmit. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Ay, ibig sabihin yun. May panahon ba yun? Yung perus, yung babasa niya yun. Makita niya yung mga ebidensya. Yun ang perus eh. Proseso yun eh. Babasahin niya tapos nakalagay doon sa ganitong ganyan. Article 1. Ito yung charge. Kasi pito yan eh. Titingnan niya ngayon, ano yung nakabackup na ano. Yun ang perusal eh. Paano niya nga gagawin? Wala nga siyang nakita, basta pinapirma lang. Pagkatapos siya kasi magsusubscribe, ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yung pag nangyayari. Isipin mo, susumpakan gano'n yung Hindi maalam. Hindi sinabi mo na personal mong nalalaman na totoo lahat ito base sa mga ebidensyang kalakip nito. Hindi mo nakita yung article, hindi mo nakita yung ebidensya, pagkatapos susumpa ka, huwag mong bibiruin ang proseso ng korte. Nakukulong naman. Kung halimbawa nasa harap ka ng judge, dyan lang sa hindi ka makakawin, kukulong ka niya. Ganun pala yan. Pwede sabihin kasi ang alam ko po, pinirmahan ko din yung project ko eh. Yung proyekto. Kaya nga, sabi ko, pinangako ko kaya nga yung mga kaibigan ko, alam mo na, medyo binibiro ko lang sila, pero birong half-truth mo yun, siyempre. Natakot na. Sabi niya, bro, huwag mo naman akong bibiro. Hindi naman kasi ikaw nang binibiro ba kita? Ayaw mo ba akong Yeah, mga tambay. Meron po silang nilabag na proseso ng batas. Lalong-lalo po yung mga pumirma, ayon kay Senator Marcoleta. Dahil hindi po siya pumirma dyan eh. Bakit niya pipirmahan yung isang article of impeachment na hindi niya alam ang mga pinaparatang at wala pong ipinakita po dyan ng mga matitibay na ebidensya na dapat ba nilang i-impeach ang Vice President nung ginawa nilang impeachment? Di ba? Yung ika-4.
Anong article? Meron po ba silang na alam? Meron ba silang nabasa na matibay ang mga ebidensya nila sa Vice President? Di po ba wala? Karamihan ng pumirma, 200 plus. Wala po silang alam yata. Maliban lang po dito sa sinasabing pastor at yung sinasabing si Chihuahua. At yung grupo, yung grupo pa ng Quadcom. Baka yung grupo ng Quadcom merong nalalaman. Hindi po ba? Kaya binalaan po sila ni Senator Marcoleta na baka sila ay makulong pa riyan sa ginawa nila impeachment sa Vice President na hindi tama, walang proseso. Batas, mag-o-oath ka dyan, manunumpa ka na kaya mo in-impeach ang Vice President dahil alam mo na matibay ang mga ebidensya na nakita mo at nabasa mo. Pero ayon kay Senator Marcoleta, walang nakita ang karamihang pumirma. Wala! Pero nanumpa ka. Kaya nga tinatakot pa nga niya na pwedeng makulong sila. Hindi po ba? Ngayon, sino paniniwalaan natin? Yung namumulitika na grupo ng Quadcom na ipagpapatuloy pa nila itong 20 Congress na darating? Ang pag-iimbestiga nila at pagpapabagsak sa Vice President na napakarami ng nilabag na proseso ng batas. Dahil sila'y nasa kapangyarihan, kontrolado nila ang Kongreso, dahil ang speaker ay tinatawag na tambaluslos ng Vice President at pinsambo ng Pangulo ng Bansa. Na may issue rin po ngayon ng pulburon, pati ang asawa. Hindi po ba? Nagtatakipan? Hindi po ba? Sabwatan? Hindi kaya? Matalino po ang mga Duterte. Matalino ang Vice President. Abogado po yan. At isa pa, hindi po kurap yan katulad nila. Hindi po ba? Ginagawa lang nila kurap para ang issue ng korupsyon nila ay mapunta sa mga Duterte. Hindi po ba? Sila yung napakaraming hinahawakan ng pera ng bayan. Sila! Di po ba? Yung nagdaang eleksyon lang, isang damukal na pera na hawakan nila sa pagpapamigay pa lang na ayuda. Hindi po ba? Ang Vice President, ano na hawakan pera niyan? Ino-audit pa ng COA ang pondo nila, samantalang ang mga congressman, liquidation by certification lang yata. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya basag na basag po sila sa Vice President. Kaya ano sabi ng Vice President sa kanila? Wala yan. Hindi naman talaga ako titigilan yung mga yan. Di po ba? Dahil pagka ang Vice President na naging Pangulo, yung sinabi ni ni Senator Marcoleta, yung sinabi niya na marami makukulong, totoo po yun. Pag ang presidente po ay si Vice President. Pero sa panahon po ng binagoong Pilipinas, wala pong makukulong dyan. Kahit po itaga nyo sa bato, wala pong makukulong na mga congressman, senador sa dami po ng paglabag nila sa batas. Wala. Pagka ang gobyerno po ay katulad nito ng binagoong Pilipinas, di umano. Pero, itaga naman natin sa bato, maraming makukulong. Yung sinabi ni Congressman Marcoleta, Senator Marcoleta, yung sinabi ni Senator Marcoleta, totoo po yun. Maraming makukulong pagka ang Vice President Sara Duterte na ang Pangulo. Totoo po yun. Mangyayari po yan, mga kababayan. Hindi lang sa panahon ngayon. May tamang panahon. Kaya lang, marami pong tatakbo riyan. Marami magliliparan, mga kabayan. Dahil karamihan po ng politiko, marami pong karga-karga ng mga citizenship. Sikreto nila. Yan ang mga sikreto ng mga politiko na makorap Ang sikreto ng mga politikong korap, may mga karga-karga sila. May mga sikreto po yata sila na mga citizenship ng ibang bansa. Katulad po ng umaalingasaw ngayon sa DND, sa Department of National Defense na si Gibo. At yung isang senador na nanalo, na si Sylvester, may mga citizenship. Hindi po ba? Mga dual citizenship. Kaya po marami pong tatakbo dyan.
pag naging Pangulo po ang Vice President, pagka siya po'y pinagkaloob at pinalad, maraming makukulong. Pero, marami rin pong tatakas. Yan po ang malaking tanong dyan, mga kababayan. Maraming tatakas. Lalong-lalo yung alam nila sa sarili nila na sila po'y makurap at magnanakaw. Hindi po ba? Sana po hindi po ipag-adya na magtagumpay po ang mga kasamaan nila sa Vice President. Yung binabalak po nilang kasamaan ay hindi po sana sila magtagumpay, mga kababayan. Ang manaig po sana ay ang katotohanan at ang kabutihan sa politika sa ating bansa. Sa ating bansa, ang manaig po sana ay katotohanan. Hindi po kasinungalingan at hindi po gawa-gawang kasinungalingan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po, mga kababayan. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyo. Sa inyo po, maraming salamat po. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, maraming salamat po sa mga tulong at biyaya po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, bago po tayo magtapos, mga kabayan, isama po natin sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang ating dating Pangulong Duterte ay maingatan po, lalo madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan, at maingatan po sa mga nagbabalak po ng kasamaan sa kanya. At makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga panalangin at dasal, mga kababayan. Thank you po, mga kababayan. Ingat po tayo. Paalam po muna. Paalam. Ingat po. Bye-bye.